Ang parehong protagonist na anteng-anteng na lumilipad sa kanya ay mabilis na natunaw ang kalasag gamit ang Fire Dragon technique dito. Nagawa ni Shim Yun. Natakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang mukha upang maiwasan ang direktang pagtama ng apoy sa kanya. Gayunpaman, hindi ito gaanong nakatulong sa kanya. Sinabi ni Juan na ito ay kawili-wili. Napangiti siya na parang interesado pa rin sa laban na ito. Pagkatapos ay siya na ang umatake. Itinuro niya ang kanyang pag-atake patungo kay Jiang Do, sumisigaw para matikman niya ang ikalimang bahagi ng kanyang lakas. Mabilis na lumapit ang kamao ni Xinyan kay Jiang Do habang siya ay nanlamig sa kinatatayuan, walang aksyon. Malakas na tinawag ni Wanglan ang pangalan ni Jiang Do, sumisigaw na umiwas siya. Pagkatapos noon, sinubukan ni Wanglan na tulungan ang kanyang mga kasama, gamit ang kanyang daloy ng kapangyarihan, sa gayon ay itinuro ito sa harap mismo ng mukha ni Jiang Dao. Ang pag-atakeng ito ay nagawang itulak si Shen Yuan pabalik ng ilang metro, kaya pinilit niyang takpan muli ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay upang hindi ito masira. Napangiti si Wanglan, napansin niyang nakakatulong siya. Pagkatapos ay si Jiang Du naman ang umatake. Inihagis niya ang kanyang sword, itinuro ang isang Lun Blow technique na tinatawag na cloud patungo kay Juan, na naghanda ng tumanggap ng pag-atake na ito. Nagpatuloy ang labanan sa pagitan ng tatlo habang pinagmamasdan ito ni Juan sa gilid, tahimik, nakatingin dito. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang manggas, naglabas ng dalawa pang anteng-anteng. Mula doon, iniisip ang tungkol sa pag-atake na ginawa sa pinakasimula. Ang mga anteng-anteng ay tumungo sa mga dahon ng mga puno ng peach. Habang si Jinyun, tinitingnan ng pag-iisip na ito ay oras na para sa kanya upang maging kapaki-pakinabang, idiniin niya ang kanyang mga daliri sa kanyang templo, pinapanood ang labanan, at pagkatapos ay inilagay ang kanyang mga daliri sa kanyang tainga. Pagkatapos nito, ang daloy ng enerhiya ay patungo sa labasan ng mapa, kung saan sila naruroon ngayon. Ang daloy na ito ay mabilis na tumawid sa buong mapa at pagkatapos ay tumungo sa Kinyon Clan Chief Wenjian, na agad itong napansin. Tinakpan ng daloy ng enerhiya ang mga tainga ng Clan Chiefs. At narinig ni Wenjian ang boses ni Kinyin na nagtatanong kung naririnig ba siya. Wenjian mentally responded to Juan, asking him if it was him. Si Wenjian, nagulat, ay nagsabi sa kanyang isip na ang pakikipag-ugnayan sa pagitan niya at ng mapa ng mga bundok at ilog ay pinutol ng angkan ng demonyo. Kaya ano ang nangyayari? Si Jiang ay nag-iisip na itinagilad ang kanyang ulo pababa, sa isip na tumugon sa clan chief na gumagamit siya ng ilang paraan upang maiwasan ang pagsubaybay at makipag-ugnayan sa kanila. Tinanong ni Jingyun si Wenjian, kumusta ang mga pangyayari sa clan? Sinabi sa kanya ni Wenjian na pinutol ng muyon ang kanilang supply ng oxygen. Nataranta ang lahat, at hindi ito tatagal ng higit sa 2 oras. Hiniling ni Wenjian kay Jing Wei na makinig, sinabi sa kanya na ang demonyong clan ay nagpadala ng 2 makapangyarihang tao sa kanila, at si Xinyan ang tanging nakaligtas mula sa clan. Kaya kailangan niyang mag-ingat. Napabuntong hininga na sinagot siya ni Juan, hindi naman daw ganoon kalaki ang problemang ito. Tumingin siya sa likuran niya kung saan nakikipaglaban ang kanyang mga kasama sa dumating na kaaway. At pagkatapos ay bumalik sa isip, sinabi na gusto niya itong kontakan sa ibang dahilan. Pagkatapos ng lahat, dati niyang nakita si Zhao Rei na nag-set up ng impormasyon ng bandila, kaya naghanda siya ng maaga. Sinabi sa kanya ni Kinyon na kapag na-activate na niya ang kanyang kakayahan, maaabala ang impormasyon ng watawat at makakapagpadala sila ng hudyat para sa tulong. Ang bawat bandila sa system ay may natatanging tungkulin. Ito ay kailangang-kailangan. Kapag nasira ang isa sa mga flag, haantong ito sa isang pangkalahatang pagkagambala. Nakangiting sabi ni Kinyon, sa kanyang isip, na oras na para itigil ang lahat ng ito. Sinabi ni Shen Yun na hanggat walang partikular na banta, maaari niyang subukang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sinabi sa kanya ni Wenjian na ang 2 cultivator na ito ay napakalakas,
At sila ay tinulungan din ni Zhao Rei. Sinabi ni Wenjian na kung ito ay masyadong mahirap para sa kanya, dapat siyang pumunta sa pinakalalim ng peach orchard. Dahil iniwan niya ang isang katulong para sa kanya doon, ipinikit ni Wenjian ang kanyang mga mata, sinabi kay Xinyin na alagaan ang kanyang sarili. Sinabi sa kanya ni Xinyin na naiintindihan niya, at pagkatapos ay sinabi sa pinuno na maging mas maingat din. Ngumiti si Juan at saka sinabing oras na para maghanda, simulan na ng countdown. Nang marating niya ang Juan, naging seryoso ang kanyang tingin at nagkaroon siya ng kumpiyansa. Ang isa sa mga watawat na bumubuo sa pormasayon ay nawasak ng kasanayan ni Juan, na naging dahilan upang magsimulang bumagsak ang buong sistema na nakabitin sa ibabaw ng clan, ibig sabihin ay hindi na perpekto ang pag-ataking ito. Nagsimulang magtanong ang mga tao ng clan ng kaaway kung ano ang nangyayari. Masama na raw ang mga pangyayari dahil nasira ang formation. Ang tunay na pinuno ng dugo si ay lumingon din para tingnan ang magic circle na ginawa nila kasama ang kanilang clan, nagtatanong kung ano ang nangyari. Sinabi sa kanya ni Xiangba na ang bandila ng formation ay nawasak. Nagulat si Meng Feng, nagtanong, may natitira pa bang tao sa Qinyun clan? Nang mapansin ni Jay ang mga bitak sa magic circle, sumigaw siya, nawasak na ang magic formation para makalaban sila. Ngayon, agad niyang itinulak ang kanyang kamay ng may seryosong ekspresyon gamit ang Sound Energy Blade skill. Ang kasanayan ay agad na sumugod patungo sa magic circle, sumuntok ng malaking butas dito. Agad na sumigaw ang buong Qinyun clan na babayaran sila ng Demonyo Clan dahil sa pangahas nilang salakayin ang clan nila. Sa oras na ito, nagpatuloy ang labanan sa pagitan ni Wanglan Jiangdo at Juan sa loob ng magic card. Nakatayo doon si Juan na nakahalukip-kap ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib sa isang nakaka-relax na paraan habang ang pag-atake ni Jiangdo ay lumipad patungo sa kanya, madali niyang itinulak ang kanyang kamao pasulong. Binasag ang atake ni Jiangdo, at pagkatapos ay ngumiti, sumisigaw na sila ay mahina. Sinabi niya na ito ay masyadong mahina. Patuloy na ngumiti si Shinayan, na halos hindi tumitingin sa mga disipolo sa ibaba niya. Habang sinasabi niya ito, lumitaw si Wanglan sa kanyang likuran, at agad niyang napansin ang kanyang hitsura. Nagpalagay si Wanglan ng isang paninindigan sa pakikipaglaban, ipinadala ang kanyang mga kapangyarihan patungo kay Jinyun gamit ang kanyang kamay, tinatali ang kanyang katawan dito, hinawakan siya sa pwesto. Ikinuyong niya ang mahiwagang kapangyarihang iyon sa kanyang mga kamay, hinayla ito na parang isang lubad, sinisigawan si Jiangdo na kumilos na ngayon. Itinaas ni Jiangdo ang kanyang sword sa itaas ng kanyang ulo gamit ang Luyan technique na tinatawag na sidang. Si Jiangdo na may seryosong ekspresyon, ay biglang ibinaba ang kanyang espada, ipinadala ang daloy ng enerhiya na naipon niya patungo sa kaaway. Si Juan, na nakadina sa kinalalagyan, ay pinanood itong lumipad patungo sa kanya. Nakangiting itinaas niya ang kanyang mukha, sinabing, kaya dito nakasalalay ang buong kapangyarihan ng Jinyun clan. Napabalikwas siya saglit, na para bang nilalasap niya ang kapangyarihang bumabalot sa kanya. Tapos tumawa siya, yumuko sa bewang at pumuti ang mata. Lahat ng muscle sa leeg niya ay tense. Nagpatuloy siya sa pagtawa, at pagkatapos ay biglang ibinuka ang kanyang mga braso at binti, itinulak ang mga kapangyarihan ni Wanglan palayo sa kanyang katawan na parang mga tanikalan na humahadlang sa kanya. Nang makita ito ni Jiangdo, nagtaas siya ng kilay at nagtanong, ano ang nangyayari? Tumingin din si Wang sa kanya na may nakakatakot na tingin, nagtatanong, paano ito posible? Bakas sa mga mukha nila ang pagkalito. Hindi nila maintindihan kung paano madaling maalis ng lalaking ito ang kanilang kapangyarihan. Pagkatapos ay mabilis na sumugod si Xinyan sa Juan, gamit ang kanyang mga kamay na nababalot ng enerhiya, pinipisil ang dalawa sa mga umaaway sa kanya, at sinunggaban ang kanilang mga lalamunan. Ang ekspresyon ay nagsabi na ang pangangaso ay nagsisimulang mabaigo sa kanya. Tinaas niya ang dalawa, patuloy sa pagpisil, at pagkatapos ay sinabi na ang mga hanggal ay mamamatay doon.
Nababanaag sa kanyang mga mata ang kabaliwan, at napangiti siya, patuloy na pinipisil ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay gusto niyang ulitin na papatayin niya ang mga ito, ngunit bigla siyang naputol ng kakaibang bugzo ng enerhiya na nagpa-freeze sa kanyang kinalalagyan sa isang segundo. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Juan sa pagtataka, na tinatanong ang kanyang sarili, sa kanyang isip, ano ang nangyayari? Mabilis siyang lumingon kay Kinyon na ang buo niyang katawan ay nagiging fighting stance. Nginitian siya ni Kinyon, nagtatanong, nakalimutan ba niya na may ibang tao na naisip ni Shinya na naguguluhan? Kailan ba siya nakalapit? Wala siyang naramdaman kanina. Ibinaba ni Juan ang kanyang mga kamay, naiwan ang dalawa pang kalaban sa kanyang likuran, tinatanong ang kanyang sarili, dahil ba siya ay nadadala sa dalawang ito? Sinabihan sila ni Shen Yuan na huwag mag-alala, sinabing tatapusin niya ang mga lalaking ito at kunin siya. Muli siyang ngumiti ng kumpiyansa, nakatingin kay Juan, Jiangdo, na hawak pa rin ang lakas ni Xinyan. Bumaling ang kamay kay Kinyon, sinabihan itong huwag isipin ang mga ito at tumakbo na lang. Itinaas ni Kinyon ang kanyang kamay, sinabi sa kanya na huwag magmadali, dahil may gusto siyang pag-usapan, sinabi ni Juan na dapat mayroong dalawang Supreme Cultivator sa mapa ng mga bundok at ilog. Ipinakita niya sa kanya ang dalawang daliri habang iniisip ni Shinya na hindi nasisiyahan na halos hindi na naabot ng kanyang kalaban ang Soul Formation Stage. Kaya saan siya nakakuha ng lakas ng loob? Tanong niya sa sarili niya, may alas ba talaga siya? Ngumiti si Juan at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Shen Yuan na ang kanyang kasamahan ay hindi kasing pasensya niya. Kaya naisip niya na ang ibang cultivator ay nakipag-ayos na sa natitirang mga disipolo. Kinagat ni Jing-in ang kanyang mga ngipin, hinihiling kay Juan na sabihin sa kanya kung ano ang lakas ng kanyang kasama. Muling ngumiti si Shinayan, sinabing kahit na pareho silang nasa ika-9 na antas ng Purple Palace, mas malakas ang kanyang kasama kaysa sa kanya. Ngumiti si Singan, ngunit malamig ang kanyang tingin, at balentunan niyang sinabi, na ito ay kahanga-hanga. Tumawa si Juan, tinanong siya kung ano ang mabuti tungkol dito. Sabi ni Shinayan, crush niya daw siya at kung nagtaas lang siya ng daliri. Tumawa si Kinyon, naglabas ng isa pang anteng-anteng mula sa kanyang manggas, humihingi muli ng tawad sa kanya na may bakas ng kabalintunaan sa kanyang boses, sinabi na mayroon siyang isang mas mahusay na ideya. Sinabi ni Shen Yun na kung siya ay mas mahina kaysa sa taong iyon, kailangan lang niyang harapin siya bago matapos ang kanyang oras ng trabaho. Kaya oras na para wakasan ang komedya na ito. Itinaas ni Shen Yun ang anteng-anteng sa kanyang kamay. Napatayo ito, at sa gayo'y naaakit ang atensyon ng kanyang kalaban, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng puro titig. Isang malaking field ang nabuo sa paligid nina Juan Wanglan at Jiangdo na nagkulong sa kanila sa loob, gulat na sigaw ni Shen Yun na ito ay isang pormasayon. Naguguluhang tanong niya, kailan ito lumitaw? Si Jing Yun ay nag-hover sa tabi nito ng may kataasan, at pagkatapos, na may mapang akit ng ngiti, sinabi na habang siya ay nakikipaglaro sa kanyang mga clansmen, nagawa niyang gawin ito. Muling ngumiti si Juan at sinabing hindi siya mapipigilan ng pormasayon na maabot siya. Sinabi ni Shinayan na siya sa kanyang dalawang kasama ay nasa kanyang mga kamay. Tinanong niya siya, tatakas ba siya at iiwan sila hanggang sa kanilang kamatayan? Ibinuko ni Juan ang kanyang kamay sa tagiliran, sinabing hindi naman ganoon kalaki ang problema. Pagkatapos ay pinitik niya ang kanyang mga daliri at sinabi sa kanila na umalis. Nagtatakang tanong ni Lisha, kailan niya nagawang i-cast ang formation sa kanila. Sinabi ni Jiangdo na wala siyang napansin. Ilang sandali lang, nakalaya na ang kanyang mga kasama sa labas ng pormasayon kung saan si Shen Yuan ay nakulong. Itinakip ni Shen Yun ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, nakangiting mapang-akit, nagpaalam siya kay Shinayan, ikan-away ang kanyang kamay na palm. At pagkatapos ay nawala silang tatlo sa buntong hininga ng kalaban, nawala.